Magandang buhay po sa ating lahat mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao kung saan man po aabot ang video na ito. Samahan niyo po ako mga ka-TH, may didecode naman po tayo na treasure site ng ating mga ka-TH. Ito po ay pinadala po sa atin through official page po natin. Pero bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin na rin po yung notification bell button para lagi po kayong updated sa susunod na mga videos na ating gagawin. At mag-like and share na rin po kayo mga ka-TH. At shoutout nga pala kay Dodong Vlogs, kasamahan po natin ito sa ating team sa treasure hunting dito po sa Zamboanga Peninsula. At kay Night Mover din po, shoutout sa iyo idol. At magandang buhay po sa ating lahat, lalong lalo na po sa ating team. Ito po yung treasure site ni ka-TH natin i-decode ngayon mga ka-treasure hunter. Ito po ay napakaganda, pero ito po ay nasa gitna ng River Creek, so napakahirap talaga ito mga ka-TH. Kaya ingat-ingat po tayo dito sa mga traps at lalo na po sa tubig at bumuhos yung malakas na ulan, sigurado po dito ang malakas na baha. So ito po ang ibig sabihin po nito mga ka-TH. Para sa akin po ito ay isang stone map. Ito pong kanyang likuran may bigat po siya o letter B na hiwa. Ang ibig sabihin nyo po niyan po ay isang arrowhead na nagtuturo siya sa isang countersign. May countersign po talaga yan mga ka-TH dito sa kanyang unahan. So hindi lang po natin maipakita yung kanyang countersign, kailangan po talaga natin na isa-isahin na i-decode yung bawat bato. Kasi alam nyo na po mga ka-TH, wala po tayong mga tools machine na pang-edit po dito. Ito po ay ginagamitan lang po natin ng cellphone. Kaya medyo mahirap po tayo talaga dito sa pag-edit mga ka-TH. Kaya dapat po talaga natin isa-isahin. So sa ganun po man po mga ka-TH, hinahanapan po talaga natin ng paraan para mabigyan po talaga natin si ka-TH natin ng basic analysis para malaman niya po o para mabigyan siya ng konting kalaman kung saan siya pupuntas o direksyon ng kanyang treasure site o saan siya magdigging spot. Kaya samahan niyo po ko mga ka-TH, atin po nitong i-discuss o atin po itong i-explain sa ating mga ka-treasure hunter. Ito po ay basic lamang po na analysis. Hindi ko po talaga sinasabi sa aking mga videos na ito ay 100% na mga analysis. Ito po ay basic lamang po, base lang po ito sa aking mga kalaman, sa aking mga experience sa matagal na panahon na pag-treasure hunting. So ito po ay i-share ko po sa inyo itong konting kalaman ito. Kung meron man po kayong mga idagdag na mga kahit konting kalaman, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment dyan sa comment section natin mga ka-TH para po madagdagan po yung ating konting kalaman. Treasure site po ito mga ka-TH ay talagang mahirap po talaga ito kasi ito po ay nasa gitna ng River Creek. So sigurado po talaga na ito ay maraming tubig na trap. So napaka ano po talaga ng mga Hapon. Hindi po talaga basta-basta na nakukuha po talaga natin yung treasure site. Yun talaga ang kanilang ginawa. Kaya dito po sa pagti-treasure hunting mga ka-TH, ito po ay wag po nating gawing focus na talagang ito po ay isang sideline lamang po para sa akin. So ito po ay countersign mga ka-TH na tinuturo ng bigat doon sa stone map na malaking bato. Ito po ay may radar din po na tinuturo niya, pero yung arrowhead niya ay pointer yan sa deposito. Silipin nyo po yan mga ka-TH, yung dot sa ilalim na naka-alignment din dito sa isang dot sa engrave na butas. Sa tingin ko talagang butas yan yung natatakpan ng damo. So tatlong arrowhead na ituturo, yan po ang ating first digging spot sa kanyang tinuturo. So ito naman ay naka-alignment din dito na parang secret marker na dalawang maliliit na dots. Yan po ay kung legit dots po yan, tingnan nyo po yan. Kung mapasok dyan ang dulo ng yung daliri, yan po ay legit na dot marker. Yan po ay nagpahiwatig na may giveaways. So digging spot po tayo dyan sa giliran ng isang bato. At dito naman po sa likuran ng bato na may pointer o arrowhead sa
kanyang dulo. May pahiwatig po sa dyan, hindi lang masyadong kita yung marker. Yun po ang pangatlong options natin dyan. Tingin ko lupa na po yan dyan banda. Yan po ang pangatlong options natin, yung digging spot. So advice ko lang po sa inyo mga ka-TH, kung mag-digging spot po kayo galing sa bato na yan, pinakalayo po dyan ay 3 meters. From 0 to 1 to 3 meters, yan lang po ang distance po natin. Then 2 meters digging spot pababa. Yan lang po ang tisdig natin. Kung may makakuha po tayo ng mga good sign marker sa ilalim, ipagpatuloy po natin mga ka-TH. Kung wala naman po, so lipat tayo sa kabila. Ganun lang po mga ka-TH kasimple. At huwag niyo pong kalimutan mga ka-TH, yung butas po natin ay ibalik po natin yung lupa, kasi para walang madisgrasya dyan, lalong lalo na po yung pamilya natin kung malapit tayo dyan sa lugar. Hindi po natin talaga maiwasan dyan. So ito po yung isang countersign na bato mga ka-TH, no? Yung sa harapan niya po. Kung mapapansin niyo po mga ka-TH, yung engrave niya po o yung shape niya sa ibabaw, yung parang may kanal, para po siyang kahon or parang box. So may malaking dot siya sa baba at may malaking guhit. So ibig sabihin nasa likuran o nasa harap niya yung treasure deposito. Lalo na po na may mataas at may mahaba siya na guhit, saka itong bato na parang sheep heart o parang arrowhead. Tingnan nyo po sa giliran mga TH, meron po din po siyang parang box yung sa may circle na red. So mag-digging spot po kayo dyan mga TH sa 0 distance dyan po. 2 meters digging spot. Kung may makuha po kayong mga good sign marker, patuloy po talaga tayo mga TH. Kung wala naman po, hinto po natin. Huwag po natin ipagpatuloy kasi masyadong mahirap po yan hukayin, kasi may tubig at saka matigas yan, malalaking mga boulders, mga bato dyan sa ilalim. Ganyan lang po mga TH, 2 meters dig. Saka huwag niyo pong kalimutan na magdasal po palagi tayo sa Panginoon, kasi siya yung nagbigay ng buhay sa atin, siya din yung magbigay ng blessing sa atin. So sana pagpalain po tayo, buong team at saka kasama si ka-TH dito sa kanyang treasure site na ito ay machamba, no? So hindi naman po natin sinasabi na ito talaga ay meron o 100%, kasi nagdepende po yan sa ating analysis o sa ating pag-intindi sa mga treasure code sign marker. Saka abang-abangan nyo po mga TH, kasi itong treasure site nito ng ka-TH, talagang pupuntahan po namin ito. Ganito po talaga kami dito mga TH. Hindi po kami basta-basta na nagdidikod lamang po or nagpo-post sa mga video account po namin, sa YouTube account namin. Talagang kinukontak po namin yung mga may-ari na nagpapadala sa atin na pinapadikod ng mga treasure marker, kasi gusto po talaga namin na maklaro or ma-verify or talagang personal na puntahan. Kasi dito po sa ganito mga klaseng sitwasyon mga ka-TH, yung decode po sa video, hindi po kasi ito para sa akin ay sigurado. Ito ay basic lamang po na may mga kunting kalaman na makukuha po natin dito. Gusto po talaga namin na ma-verify, ma-clarify po talaga yung area, matingnan namin kung talagang meron pa kaming may dagdag na kunting analysis, kasi meron po talaga dyan sa tingin ko na mga secret code sign marker na hindi nakikita ni mga TH, na hindi na ipadala sa atin. At saka meron din po tayong safety first na ginawa at mga advices sa ating mga treasure site na nakipag-coordinate po sa atin. Ganun po tayo dito mga TH. May malasakit po tayo sa ating mga treasure hunter, nagpag-coordinate sa atin. So dapat na bigyan po talaga natin sila ng tulong or safety sa kanilang treasure site. Hindi po talaga tayo basta-basta na nagdidikod lamang o nagsasabi sa kanila na ganyan, dyan tayo mag-digging spot o talagang binibisita po talaga namin yan at minomonitor. At saka tungkol po sa monitoring namin mga ka-TH, hindi na po namin nasabi sa kanila. Kung sila ay magbigay po sa amin, nasa kanila na po yan, o depende na po yan sa kanila. Sa amin lang po ay ma-safety sila at
remap ng maayos at maturo ng maayos sa kanila at mabigyan sila ng kunting kalaman. Yun lang po talaga ang purpose namin mga ka-TH. Kasi based in experience na lang naman po ito. Kasi hindi naman po talaga po ito ang gagamitin natin na hanap buhay. Ito po ay kumbaga sa trabaho ay sideline lamang po. Ito po yung isang countersign mga ka-TH sa ganyang giliran. Ito po kung mapapansin nyo po, ang bato na ito ay ganun pa rin yung shape niya. Sa kabila parang may box siya at sa kagiliran may mahaba na box din po na may malalim na butas. At may alignment siya na dalawang dot na maliit, parang secret marker. Yan po ay giveaways papunta doon o nagtuturo siya doon ng distance o may tatlong bagis pa sa ibabaw na matataas o guhit. So tingnan nyo po yung unahan na malapad na bato mga ka-TH na parang box yang sa ibabaw. Sa tingin ko parang foot marker ata yan. Kung yan po ay foot marker, sukatin nyo po yan mga ka-TH kung ilang inches yan. Kung abot yan ng 7 inches or example 5 inches to 7 inches, equivalent meter nyo po yan. So kung yan ay 7 inches, so galing dyan sa bato na yan, sa unahan niya, sukatin nyo po ng 7 meters. Doon nyo unang magdigging spot. Doon po kayo unang magdigging spot ng 2 meters digtis. Kung wala naman po, so adjust po tayo ng 5 or hanggang 3 meters. Kasi alam nyo naman po yung mga ka-TH, yung mga Hapon, talagang meron yan silang mga strategies na hindi talaga tumpak sa mga side na sinasabi. Kunwari po itong dead end na foot marker na left foot marker na dead end, ibig sabihin yan dead end. So ang pag-iisip po natin ay dyan lang po talaga, 0-0 distance na po yan, pero may distance pa pala yan. So may secret siya sa pagbaon, kaya hindi basta-basta target natin o makuha agad-agad yung item. So ang advice ko lang po sa inyo mga ka-TH, huwag niyo pong kalimutan na magdasal po talaga sa ating mahal na poong may kapal para bigyan niya po tayo ng guide or blessings or grasya para po pagpalain po tayong lahat. Sana po pagpalain po tayong lahat sa treasure site na ito at bigyan po tayo ng magandang buhay at ginhawa ng poong may kapal, kasi siya ang may gawa ng lahat. So siya lamang po ang nakakaalam kung ano ang dapat para sa atin. So mga ka-TH, huwag nyo pong kalimutan, ito po ay basic analysis. Sundan nyo lang po yung mga arrow na sinasabi ko dyan o ginawa ko dyan na mga photos o images. Ito po yung isang countersign na napakaganda po para sa akin mga ka-TH. Ito po ay shell. Yung shell po, yung shape niya, yung mapansin nyo po mga ka-TH, yan po ay shell sa farm o yung taniman ng palay. Kung mapansin nyo po, talagang ganun po talaga ang hugis niya. Shape shell po talaga siya na may bikat o arrowhead pababa. Yung sa giliran yung mga bato, meron pong parang triangle ang tuturo sa baba. So itry nyo po yan mga ka-TH na basagin. Kung yan po ay baka sinasabi nila na treasure inside the rock, baka yan ay giveaway, so may mapalaman dyan sa loob. Kung wala naman yung pong inuupuan niya, yan po, dyan po kayo mag-tistig ng 2 meters kung mayroon po magandang sign. So patuloy nyo po, pero huwag nyo pong kalimutan mga ka-TH sa pag-treasure po natin. Pag magbutas po tayo ng lupa, huwag nyo po talagang kalimutan na ibalik yung lupa sa loob ng butas para iwas disgrasya po natin. Hindi po talaga natin alam, kasi hindi lang po tayo ang tao dyan sa lugar. Baka may nagpupunta din dyan sa bundok na naghahunting o nagdisgrasya dyan, nahulog sa butas natin. So konsensya po natin mga ka-TH. Kaya palagi ko po talagang in-advise po sa inyo na 2 meters digging spot lamang po, kasi yung mga treasure o trail marker sa ilalim, wala na po maglagay dyan sa 2 meters na mga sinasabi nilang nature. Yan po ay sinadya na po talaga kasi malalim na po yan. Yung 2 meters po mga ka-TH ay equivalent 6 feet po, kung hindi po ako magkamali, 6 feet na po yan. So malalim na po yan. So
Talagang malaking posibilidad na yan po ay sinadya kung makakita po tayo ng mga marker sign sa ibaba. Hanggang dito na lang po mga TH. Huwag niyo po makalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming